Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Shiba Inu. Kung saan ang sabi po rito ay Shiba Inu avoids death cross formation. Ayan. Sabi rito ay naiwasan daw po ni Shiba Inu na makabuo ng tinatawag po nilang death cross formation. Ang death cross formation po na ito ay isa po itong nabubuong signal mula sa mga moving averages. At kung pag sinabi po nating death cross ay pabagsak po ito, isa po itong bearish signal. Kung pag nabuo ay babagsak po ang market price ni Shiba Inu. Ngayon ay yung kabaliktaran po naman nito ay golden cross naman. Kapag golden cross yung nabuo ay pataas naman po yung uptrend naman po yung ibinibigay na signal nito. Ayan, or bullish. Pero ayan, naiwasan daw po ni Shiba Inu ang muntik ng mabuo na isang death cross formation. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Shiba Inu has recently seen an avoidance of a death cross formation at the critical price juncture of approximately 50 digits 96. SHIB has successfully steered clear of this bearish indicator, raising expectations for a positive shift in its market trajectory. Kaya ayan, sa presyo po na 50 digits 96 ay dito po sana mabubuo yung death cross formation. Ngunit nagawa po itong iwasan ni Shiba Inu. Kaya nagbibigay daw po ito ng expectations or inaasahan ng lahat na magpapakita po ito ng positibong pagbabago sa market trajectory or galaw ni Shiba Inu. A death cross occurs when a shorter term moving average, typically the 50-day moving average, crosses below a longer term moving average such as the 200-day moving average. Kaya ayan po, binubuo po ito ng dalawang moving average. Yung isa ay isa po itong short term na moving average na nakaset sa 50-day moving average. Yung isa naman po ay longer term na moving average na nakaset naman po sa 200-day moving average. Ngayon ay mabubuo po yung death cross pattern na ito kung pag yung 50-day moving average na ito ay nag-cross dito sa ilalim, pupunta siya sa ilalim ng 200-day moving average natin. Yan ay nabuo na yung death cross natin. Yan. Pero ang nangyari po ay hindi ganyan. Hindi natuloy. Parang nag-rebound po siya. Malapit lamang dito sa yung 50-day moving average natin ang nag-rebound po siya malapit lamang dito sa 200-day moving average. This pattern is widely regarded as bearish signal that could foretell a major sell-off. Kaya yan, kung nabuo po ang death cross pattern na ito ay nagbibigay po ito ng bearish signal kung saan ay meron daw pong magaganap na major sell-off. Ayan, maraming magbebenta at babagsak ng malaki ang presyo ni Shiba Inu pag nabuo ang isang death cross pattern. However, in the case of Shiba Inu, the coin's price action has diverted upward, avoiding this omnibus intersection. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina, naiwasan ito ni Shiba Inu at parang ito ay tumalbog malapit po dito sa 200-day moving average. This development is particularly noteworthy as it implies a potential change in investor sentiment and market dynamics for SHIB. Kaya ito po yung chart ng Shiba Inu. Sa daily chart time frame po ito. At ito po yung kulay gold na ito. Ayan, kulay gold. Ito po yung 200-day moving average. Ayan, halos napakalapit na. Samantalang itong kulay blue ay ito naman po yung 50-day na moving average. At kung mapapansin po natin ay napakalapit na po talaga nito. Malapit na po silang malapit na po mag-cross yung kulay blue or 50-day moving average natin dito sa kulay gold. Kung pag nangyari yan ay death cross na yan. Pero mapapansin natin na mukhang ayan, iniwasan po niya at hindi natuloy.
For investors and traders, this averted debt cross presents an opportunity to reassess the market outlook for SHIB. Kaya yan, yung nangyari raw po ito na pag-iwas ng nabubuong debt cross dito kay Shiba Inu ay isa raw po itong opportunity para ating i-analyze or i-reassess ang galawan or magiging galaw ni Shiba Inu. At sa kadalasan, sabi rito, typically, the avoidance of debt cross can be interpreted as a signal to hold or enter a position anticipating future gains. Kaya yan, sa kadalasan daw, ang ganitong pangyayari kung saan ay iniwasan daw po ng market na bumuo ng isang debt cross ay madalas daw po itong ini-interpret bilang isang signal para magpatuloy lamang sa pag-hold, or kung pag-trader tayo ay isa itong magandang signal para magbukas ng isang position. Kaya nagpapakita po ito ng isang future gain. Yan, kung pag-position ay long position po yan. Kasi mukhang ito ay aangat. Kaya ayan, ganyan po ang interpretation daw ng mga karamihan pagdating sa mga averted debt cross formation. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.